Thank you, Lord. Malakas na palakpak sa lover of our soul. The lover of our soul. His name is Jesus. His name is Jesus. Oh, we worship you. We honor you, O Lord. We thank you, O God. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat kami inyong sinamahan ngayong umagang ito at patuloy na sinasamahan sa lugar na ito. Lord, we thank you for the wonderful day, for another opportunity to worship you in spirit and in truth, and to receive your word in our hearts. Lord, salamat, Panginoon, for the privilege that we have been given ngayong araw na ito. Lord, truly, wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Lord, ngayong oras na ito, inaamin namin, Panginoon, na kailangan namin ng iyong grace. Lord, kung may nakikita yung bahid ng karumihan o anumang hadlang upang hindi namin kayo matanggap at maranasan ngayong araw na ito, Lord, hayaan niyo kami magpakumbaba at isuko sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Lord, the best position that we can be is not the position of success, but the position of surrender. Lord, nananampalataya kami that as our hands are lifted high, as we worship you, this is our weapon. This is our thanksgiving. Kaya Panginoon, pakadalisayin yung aming buhay. Make us clean vessels today of your word, of your presence, of your blessings, O God. At nananampalataya kami, Panginoon, na we will not only be informed today, but we will be transformed by your word from glory to glory. We believe, Lord, na ngayong araw na ito, dadaloy ang katagumpayan, ang kagalingan, ang answered prayers, ang deliverance, ang kasaganaan, Panginoon. We truly believe that we have already received a victorious and abundant life today. Sapagkat ang salita mo, hindi lang kami pupunuin ngayon. Kung dumating kami sa lugar na itong kulang, may missing piece sa aming puso, Lord, we believe you are that missing piece of the puzzle. At alam namin kayo ang totoong kumukumpleto sa aming buhay. Salamat ng marami, O Diyos. I-entrust namin sa inyo lahat ng worship services all throughout the globe ng JA1 family. Also protect and be with our Apostle Bishop Art and our Reverend the safety of their travels, their extraordinary strength and anointing ang dumaloy sa kanila. Salamat sa katagumpayan ng mga gawain doon. Again, we give you all the praise and glory as we receive the victory and we declare the complete defeat. Glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise God. At atin pong sama-samang ideklara ang Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin ang ating mabuting Diyos. No other than the name of Jesus. At ang ating culture as JA1 family, sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Makikibati mo na yung katabi. Partner, handa ka na ba today? Marami kang tatanggapin kay Lord. Amen? Sino yung masaya at excited? Pumalakpak ng malakas kay Jesus. Thank you, Lord. Today is the last day of May, if I'm not mistaken. Kaya nga ay huling hirit sa tag-init.
At maganda po ang gagawin ng Diyos ngayong araw na ito. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng mundong ito ay yung katagang, kung may nawala sa'yo, talo ka. Kala natin, a loss is defeat or failure. Pero sa totoo lamang, itong gustong gawin ni Satanas ay paunawa sa atin that when we are lacking of something, we are already a failure or defeated. Actually, ito ang mission ni Satanas. Kung makikita po natin ang pagkakaiba nilang dalawa ni Jesus, si Satan po ang kanyang mission ay ganito. He wants to influence the world so the world can influence the person. Ang gagawin po ni Satanas, i-impluensyahan ang mundo so that yung mundo ini-impluensyahan ni Satanas bago ang tao. Ipapadama niya ang failure ng isang tao sa pamamagitan ng mga nasa paligid nito. Minsan hindi kailangang ikaw mo ang mag-fail eh. Minsan mag-fail ang kapatid, may mag-fail sa family, at you yourself, you feel that everything is already a failure. Ano po yung mga nasa paligid natin na ginagawa ni Satanas? 4 na C, iba-ibang level. Number 1, comparison. Number 1, itong killer ng pananampalataya at ng identity natin sa Diyos. We compare to others. Naiinggit sa buhay ng iba. Naiinip sa kanyang sariling buhay. Kasi sabi, parang ang tagal sa akin, pastor, doon sa aking kapitbahay na hindi naman mabuting tao. Ang bilis ng sagot. Comparison. Ini-impluensyahan ni Satanas ang paligid para maapektuhan tayo at makita natin ang sarili nating talunan. Anong sunod? Kapag nag-compare ka na, makikipag-compete ka na. Competition. Sinong naniniwala dito, ang buhay ngayon parang dapat pagaling? Pag nag-post ng isa, hindi pwedeng magpo-post din yung isang kaibigan. Pagalingan. Competition. Nag-umpisa sa comparison, napunta sa competition. At dahil nagko-compete na, anong sunod na level? We will compromise. Even the values and the principles of God ay nababiolate na ng isang tao because he wants to compete and he wants to always compare. Kaya i-compromise niya na. At ang dulo nito is crookedness. Ano yung crookedness? Likong pamumuhay. Hindi lang siya paminsan-minsan nagko-compromise, tinuloy-tuloy niya na ang buhay na liko-liko. Crooked life means liko-likong buhay. Yan ang ginagawa ni Satanas na impluwensya sa tao. Minsan hindi niya kailangan direktang pagkasalain ang tao. Malimit ang paligid muna ang ginagalaw ni Satanas. Kaya kapag tayo'y nawalan ng trabaho, naputol ang relasyon, may mga nawalang opportunity, mga pintuan ay biglang nagsara, nawalan ng pera, ang kalusugan nang hihina, na-demote sa trabaho, wag natin agad iisipin, wala, natalo ako. Hindi pala ako victorious. Because kay Jesus baligtad. Ano naman ang mission ni Jesus? At ito ang mission ni Lord sa iyo at sa akin. At ito'y nangyayari sa mga JA1 people. Amen? Yung mission ni Jesus. He influenced the person, ini-influensyahan ni Lord ang person, so the person can influence the world. Si Jesus, hindi niya binabago ang paligid. Una muna niyang ini-influensya o binabago yung tao upang yung tao ang siyang bumago sa mundo. Hello? Kaya nga ikaw ang asin at ilaw. Hindi ka magdidilim pag pumasok ka sa dilim, kundi yung paligid mo liliwanag kasi may isang JA1 people sa kanyang kumpanya, sa kanyang eskwelahan, sa kanyang pamilya. Amen? May ginagawa muna siya sa tao. Para siyang isang surgeon. May kailangan munang tanggalin sa tao bago siya pagalingin. Di ba pag nag-o-opera, kailangan
may bawasin, may alisin na bahagi upang gumaling yung tao. Ganyan din si Lord. Yung tao ang inoopera niya, yung puso, binabago ng Diyos. Para yung nasa paligid, hindi siya maapektuhan, hindi lang yon siya pa ang makaapekto sa paligid. Amen ba? Yan ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. That's why it's just normal that we experience loss paminsan-minsan. Hindi ibig sabihin ito natalo ka. Minsan, pinagagaling ka ng Diyos, kaya may loss. May inaalis. At hindi lahat ng pagkawala, ay ninakaw ng kaaway yan. Ninakaw ng kaaway, kaya nawala ang trabaho mo. Hindi laging ganon. Minsan, operasyon yun ni Lord, surgery yun ni Lord sa atin. Amen? May kausap pa po ba ako dito? At minsan, yung pagkatalo na yon, sa likod nun, nandun pala ang talagang tagumpay. Kaya ang topic natin for today is the win behind the loss. May panalo sa likod ng mukhang pagkatalo. Sino po dito ang nakapanood na sa TV or sa YouTube ng The Biggest Loser? The Biggest Loser. Ano po yung konsepto ng The Biggest Loser? Pagsasama-samahin po sa isang tahanan o sa isang lugar, yung lahat ng mga matataba, tingnan mo yung katabi mo. Pwede bang sumali yan? Biro lang. Pinagsasama-sama po yung mga overweight at sabay-sabay silang mag-undergo ng weight loss program. At sa katapusan ng show, yung may pinakamalaking na walang timbang sa kanilang lahat ang mananalo. So technically, the biggest loser will be the winner. Ulitin ko ha. The biggest loser will be the biggest winner. Kaya ngayon, minsan ang buhay po natin ay parang ganito. Nandun tayo sa loob ng isang contest na ang tawag ay the biggest loser. Na minsan parang akala mo sunod-sunod ang pagkawala, pero sa totoo lamang sabi ni Lord, the one who lost the biggest is considered the biggest winner. Iba po kasi ang perspective ni Jesus pagdating sa losing and winning. So let us reflect from a man of God who was one of the biggest losers sa kanyang panahon. Mukhang nasa kanya lahat, pero ginawa niyang iwan ang lahat for the sake of following Christ. Tiningnan niya na bawat loss is a gain for him. Walang iba kundi ang ating apostol Pablo. In Philippians chapter 3, verses 7 to 8, ang sabi po dito, at one time, all these things were important to me. Ang tinutukoy po dyan ni Pablo ay yung status niya, yung achievements niya, yung lahi niya, yung karunungan niya. Yan yung sinasabi dyan ni Pablo na all these things were important to me. Where? Ibig sabihin, noon. Mahalaga ang tingin ko sa mga bagay na yon, sa achievements ko, sa talino ko, sa lahi ko. Mahalaga ang tingin ko sa mga bagay na yon noon. But because of Christ, I decided that they are worth nothing. Pero dahil daw kay Kristo, nananahan sa kanyang buhay, kanyang dinesisyonan na mula ngayon, lahat ng iyon, wala nang halaga sa akin, sabi ni Pablo. In verse 8, and not only these things, but now I think that all things, hindi lamang daw yung sarili niyang karanasan, kundi ngayon na sinasabi niya, lahat na ng bagay are worth nothing. Pag ikinumpara saan? Compared with the greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Because of Christ, I lost all these things. Kaya hindi pala totoo na kapag ikaw ay na kay Kristo, padagdag ng padagdag. May pagkakataon pala
na dahil kay Kristo, may nawawala. May inaalis. At sinabi ngayon ni Pablo, napakatindi ng kanyang words dito, and now I know that they are all worthless trash. Grabe, yung achievement, yung yaman, kasi negosyante si Pablo. Yung stature niya, siya po isang matalinong Pariseo noon. At pag Pariseo ka at nadoon ka sa Roman Empire, ikaw ay ginagalang ng lahat. Kailangan pagkadadaan ng Pariseo, ang mga tao ay tumitigil at yumuyuko. Sabi ni Pablo, walang kwenta lahat yon, basura. Ano daw ang gusto niya lang? Basa yung huling sentence, 1, 2, 3, go. How I pray. Hindi sinabi ng Diyos na ayaw kang pagpalain. Hindi sinabi ng Diyos na dapat maghirap ka. Mawala ang lahat ng mahal mo. Hindi ganon. Ang sinasabi lang ni Pablo ni Lord through Pablo, walang kukumpara sa kadakilaan ng pagkakilala mo kay Kristo Jesus. Walang makakabayad niyan. Walang makakanakaw niyan. Kaya kung nasa iyo si Kristo ngayon, i-treasure mo. Kasi yan ang pinakamagandang yaman na meron ka ngayon. Ang pagkakilala kay Kristo at relasyon sa Diyos. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, mayamang ka pala talaga. Dati ang katabi mong yan, mayabang lang yan eh. Si Pablo mayabang. Pine-persecute niya ang mga Kristiyano. Pero nung nakilala niya si Kristo, sabi niya, lahat pala ng mga pinangahawakan ko noon at mga inaasam-asam ko noon, nung makilala ko si Kristo, wala palang kwenta. Kumbaga, kung si Lord ang araw sa tindi ng ningning, lahat ng meron ka ngayon ay parang mga bato lang. They just reflect the glory of God. Pero ang totoong glory ni Lord, wow, walang kumpara ang ningning ng Diyos sa kahit anong ningning ng tao sa mundong ito. Sabihin natin, hallelujah. Grabe yung pagkaka-shift ng mindset ni Pablo. At take note, di ba anong dating pangalan daw ni Pablo? Siya si Saul. Na nung na-encounter niya si Jesus on the way to Damascus, ano na naging pangalan niya? Paul, tama. Paul pala. Sa totoo lamang, hindi naman nawala yung pangalang Saul. Dalawa talaga ang kanyang pangalan. Kasi yung Saul is a Jewish name at hindi masama ang meaning Saul, ng Saul. Napakaganda ng meaning ng Saul. Magugulat kayo, baka ipangalan ninyo sa inyong apo. Anong meaning ng Saul? Saul means answered prayer. Oh. Minsan pala, yung mga answered prayer mo noon, huwag mong panghahawakan masyado. Iniwan niya yung identity ng Saul na napakaganda para harapin yung bagong pangalan. Pinaltan ba talaga ang pangalan niya? Hindi. Kinip pa rin niya yung Hebrew name niya. Pero yung Paul na yung ginagamit niya kasi the name Paul is a Gentile name. And he uses it in his ministry. Kasi ito yung nakaka-relate sa mga Hentil. Remember, Paul is the apostle to the Gentiles. And Peter is the apostle to the Jews. So si Paul, iba ang kanyang audience, iba ang kanyang tinatarget, hindi mga Hudyo. Ang target ni Pablo ay mga Hentil. Yung mga hindi Hudyo ang lahi. Malakas po ang dating ni Saul, nung Saul sa mga Hudyo. Malakas. Kaya nakakagulat na pinalitan niya pa ito. Ganon yung heart niya. Alam niyo, meaning ng Paul? Paul is a Latin name that means humble.
Mas gusto pala ni Paul ang identity na humble kaysa sa answered prayer. Mas mahalaga din pala sa Diyos na ikaw ay maging humble kaysa makuha mo lahat ng pinapag-pray mo. Mahalaga din naman na dumating yung panalangin. Lahat tayo, we desire an answered prayer. Pero this is nothing compared to the character building na hinuhubog ng Diyos. Yung pinagdaanan ni Pablong mga suffering, kaya siya'y naging humble, kaya siya'y naging follower ni Kristo, na sinasabi niya, lahat ng meron ako, kaya kong iwanan for the sake of knowing Christ. Ang tayo ng puso niya ay naging humble. Para ma-win ang mga hentil, siya'y nagpaka-Paul, nagpaka-humble. Ang lengguwahe ni Pablo ay lengguwahe ng mga hentil. Kaya pansinin ninyo, kapag kayo ay nasa inyong mga kumpanya na kayo lamang ang born again, at magsalita kayo din, purihin ng Diyos sa buhay ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac. Magsalita kayo ng ganon, pagkausap niyo yung katrabaho niyo, anong tingin sa inyo? Yan na naman yung magtitinda ng luya. Si Hallelujah yan, si Hallelujah. Walang masama doon. Kaya lang kailangan mong bantayan. Baka sa halip na madala mo sila kay Kristo, lumalayo sila dahil parang ang weird mo. Hindi niya give up ang godly principles niya. Pero iniba niya ang approach niya, si Pablo. Discipleship. Nandun ang godly principles, pero kailangang may mabago sa approach ng mga nagdi-disciple at nagwi-win soul. Parang sa mga henerasyon ngayon, para ma-win ang mga Gen Z, taas ang kamay ng mga Gen Z, kailangan magsalita ka sa paraan na maiintindihan ka ng Gen Z. At ano po ba ang range? Kadalasan yung Generation X, yung pinanganak ng 1965 to 1980, sino po yung mga yon? Taas ang kamay. Umamin na kayo. Liars go to church. 1965 to 1980, ayaw pa rin ng iba. Yan ay mga edad 46 to 61 years old. Kayo po, karamihan ang magulang ng mga Gen Z. Kasi ako po, kasunod na ako ng generation ninyo. Millennials, Generation Y. At kami, ang mga magulang namin, yung mga baby boomers. Yung mga millennia. Marami ng linya. Ang anak nila, millennials. Pero yung Gen X, ang mga anak nyo, Gen Z. Kami pong mga millennials, kaya pa naming tumono sa Gen X. At kaya din naming tumono sa Gen Z. Kasi magkasunod lang ang henerasyon. Pero yung generation gap ng X at Z, malayo. Bakit ilang taon na ba ang mga Gen Z? Pinanganak ng 1997 to 2012. Taas ang kamay. Noong mga ipinanganak sa ganyang taon. Huwag kayong mahiya. At ang edad ng mga yan ngayon ay mga around 14 to 29 years old. Yan ang mga Gen Z ngayon. At usually, hindi magkaintindihan sa bahay yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, parang tayo ang pag-uusapan. Mukhang tahimik na kayo. Gen X na tatay at nanay, hindi laging pasaway ang anak mo. Akala mo lang yon. Hindi lang talaga kayo magkaintindihan. Dahil magkaiba kayo ng lingwahe. Minsan wala sa Gen Z ang problema. Kailangan you learn the art of communication, mga Gen X. At mga baby boomers. At mga millennials, lahat. Minsan nasa Gen X ang problema. Ganito ang sasabihin lagi ng Gen X na nanay. Anak, tumigil ka na dyan. Makinig ka sa akin dahil ako ang nanay mo. Amen. Parang tahimik yung mga Gen X. Bakit hindi mo baguhin? Ito yung para dapat sa Gen Z. Ganito ang approach. Anak, halika at may sasabihin ako sa iyo. Pakinggan mo ha. Hindi dahil gusto kong ipilit ang gusto ko,
kundi dahil nag-aalala ako at gusto kong makatulong sa iyo. Gets niyo? Same principle, but different approach. Yung isa may pananakot. Yung isa may pag-ibig. Gen X, anak, ang buhay mo ay dapat maging kalugod-lugod kay Kristo. Gandang pakinggan. Sabi ng Gen X, ano yung kalugod-lugod? Isa-search pa niya yon sa ChatGPT, sabi ng Gen Z. Ay ano dapat ang approach? Anak, hindi goal ang maging trending. Ang goal ay maging pleasing kay Christ. Ang pinag-uusapan natin dito is connection kasi connection before correction. Kung sa communication hindi ka na makakonect, paano ka pa magko-correct? And then sasabihin mo, Pastor, ipag-pray mong anak ko talagang hindi na sumusunod yan. Ang tanong ko, kumusta ang connection nyo? Hello. Uuwi na ako, wala na akong kausap. Ito, last na. Anong sabi ng Gen X na tatay o nanay? Anak, huwag kang aayon sa takbo ng sanlibutang ito. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform. Daming sinabi, ganda. Tama naman eh. Pero dapat, mas maganda yung lengguwahe nila para maintindihan ka. Paano yon? Anak, hindi ka ginawa ng Diyos para mag-fit in. Tinawag ka na yan para mag-stand out. Tanungin nyo ang Gen Z at naintindihan yan. Hindi pala ako aayon sa mundo, sabi niya. It is a matter of communication. Ang Diyos nga ganun communicate sa tao. Ang Diyos akala natin laging sumisigaw, dumadagundong, nandiyan na si Lord. Akala natin yun. Pero hindi ba pag ikaw ay nalulungkot, anong gagawin ni Diyos? Ni Lord. Anak, halika. Niyayakap ka. Tender mercy. Kapag ang kanyang anak ay naputikan at nasugatan, anong gagawin ni Lord? Sinisipa. Di ka masunuring anak. Lumayas ka na. Ganun ba? Anong ginagawa ni Lord? Tinitingnan muna, ayos ka ga? Naku, nabasag po yung cellphone na dala ko. Iyaan mo na yung cellphone, ang mahalagay, ayos ka. Wala ka bang sugat? Halika. Gagamutin kita. At habang nung ginagamot nung ama, yan naman kasi ang sinasabi ko. Ikaw ay magdadahan-dahan. Huwag laging ikaw ay padalos-dalos. Mas na-appreciate nung anak. Panahon na para tayo ay magkaroon at matuto ng art of communication. Amen? Number 1, on how to see the win behind the loss. God didn't just change Paul's score. He changed his scoreboard. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Sa basketball, ang goal ay magkaroon ng mataas na points. Ang dalawang team na naglalaban para ma-determine ang panalo, kailangan mas mataas ang points nung isa. Yun ang nanalo. The more shots you make, the better. Kaya sino kaya ang mananalo sa Game 7 ng Spurs at Thunder mamaya? Nung makilala ni Pablo si Jesus sa daan patungong Damascus, hindi po dinagdagan ng Diyos si Pablo. Hindi dinagdagan. Hindi pinuntusan. Binago mismo ni Lord ang scoreboard. Binago ang definition ng panalo. At yan ang tunay na kahulugan ng new creation. Hindi lang nabago o tinanggap mo si Kristo sa iyong nguso, kundi may transformation din sa iyong puso. Maraming tao gusto ng bagong buhay, pero ayaw namang baguhin ang sukatan ng tagumpay. Naging Christian nga, pero worldly pa rin ang standards. Na born again nga, pero hinahanap pa rin sa mundo ang success.
Gusto ng marami si Jesus bilang Savior. Pero ayaw nila kay Jesus bilang standard. Bago po si Kristo na-encounter ni Paul, ang tunay na meaning kay Paul ng tagumpay ay yung binanggit ko kanina. Yung edukasyon niya, yung influensya niya kasi siya niya sa scripture, yung mga connection niya, yung position niya, lahat yan. Yun ang akala ni Pablong scoreboard niya. The more na mataas ang edukasyon, ang influensya, mas tagumpay. Tapos nung makilala niya si Jesus, parang sinabi niya, parang mali pala ang score na binabantayan ko sa buhay ko. Walang kwenta pala yung achievements at status na yan kumpara sa kadakilaan ng pagkakilala kay Kristo. Ito, tandaan po natin, hindi natatalo ang Kristiyano dahil may kulang. Natatalo siya dahil mali ang sinusukat. May mga taong successful pero miserable ang buhay. Sa paningin ng maraming tao, wow, kakatuwa naman sila, parang talagang blessed na blessed. Pero hindi mo alam kung ano nangyayari sa loob. Maraming mayayaman, walang tulog. Sikat pero hindi tahimik ang buhay. Kasi bakit? Nananalo sila sa maling laro. Ang buhay na ito ay may isang laro na dapat mong panalunan. Ano yon? Race papunta na dapat panalunan ng isang tao. Kaso ang daming pinaparticipate na laro ng tao ngayon. Inilalagay ni Satanas sa paligid ng tao ang iba-ibang distraction na dito, hindi, dito ang puntahan mo. After niyan, dito ka naman sa karir mo. After ng karir mo, dito ka naman sa negosyo. After ng negosyo mo, yan, retirement ka na. After ng retirement na, kukunin ko na ang kaluluwa mo. Gustong i-reset ng Diyos ang ating kaisipan ngayon. Because the greatest tragedy is not losing. It is winning at something that doesn't matter in eternity. Pwede ka namang manalo ng manalo. Pwede kang manalo sa diskusyon eh. Makipagtalo ka sa diskusyon, sa politika, pwede kang manalo, pagalingan. Nakikihanap ka kay bato. It is winning at something that doesn't matter to eternity. Napaka-tragic ng buhay na yon. Tatanungin ko kayo, JA1 family, maging mga nasa online, kung kukunin ng Diyos ang bagay na ipinagmamalaki mo ngayon, sapat pa rin ba si Jesus? Kung mawawala daw yung pinagmamalaki at pinangahawakan mo ngayon, okay pa rin ba manatili si Jesus? Dahil hindi mo talaga alam kung sino ang Diyos mo, hanggat hindi nawawala ang nagbagay na nagbibigay sa iyo ng tapang. Maraming mga tao matapang dahil may baril. Matapang ka lamang, may baril ka. Itago mo ang baril mo. Pag nawala na ang baril, wala na, takbuhin na. Ang tanong ko sa iyo, sino ba talaga ang nagpapapanalo sa iyo? Yung hawak mo o yung nakahawak sa iyo? Ang sasabihin ko sa iyo, ang tunay na panalo ay galing sa naghahawak sa iyo, hindi yung hawak mo. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, hawak tayo ni Lord. Number 2. God removes the impressive to reveal the essential. Alam nyo, encounter ni Paul kay Jesus. Anong ginawa sa kanya ni Lord? Nabulag.
Bakit? Kung minsan kailangan mawala yung physical na paningin para makita natin spiritually ang gusto ng Diyos. May mga bagay na nakikita natin na humahad lang para makita natin ang mas mahalaga. Minsan nagagawin tayo ni Satanas o i-influensyahan tayo ni Satanas, maging busy ka. O kaya naman, sobrang blessed na blessed. Sobrang successful, sobrang komportable sa buhay. Kaya minsan hindi natin nakikita ang Diyos. Ako po, natayo ako dito, may spotlight. Kaya ang tingin ko po sa inyo, hindi ganun kalinaw kasi yung spotlight is nagko-contribute ng mas malakas na ilaw sa mata ko kaya hindi ko kayo malinaw na makita lahat. Ang spotlight na yan yung tagumpay natin. Yan yung impressive. Pero hindi lahat ng impressive, essential. Natatakpan minsan ng liwanag ang mas mahalaga. Natatakpan ng tagumpay ang kahalagahan ng makita at makilala si Kristo. Kaya nga minsan pag mayamang-mayaman na, hindi ko kailangan ng Diyos. Okay na okay ako. Walang problema sa pamilya. Okay lahat. Bakit? Silaw na silaw sa tagumpay, hindi makita ang tunay na kailangan niya. Kaya may mga panahon na pinapatay muna ni Lord ang ilaw. Akala mo talo ka, akala mo inalis ang tagumpay, hindi ka nakapag-abroad, nabawasan ng sahod, natanggal sa scholarship, nalugi ang negosyo, pinatay lang ng Diyos ang ilaw kasi baka hindi mo nakikita yung mas mahalaga, si Kristo. Hindi yon para saktan ka at pahirapan ka. Gusto lang niyang mas malinaw mo siyang makita. Kaya dapat sa kabila ng tagumpay, mas malakas pa rin at mas matindi ang paningin mo kay Jesus. What if the thing you're asking God to increase is the very thing blocking your view of Him? What if? Yung hinihingi mo sa Diyos, yung answered prayer na matagal mo nang pinagpe-pray, is the very thing blocking, tinatakpan nito ang tingin mo kay Kristo. Which leads us to point number 3. Paul's thorn was not a problem. It was a permission. Alam natin sa 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 9, 3 beses nag-pray si Pablo. Hindi isa, hindi dalawa, 3. At sino ba si Pablo? Si Pablo yung apostol. Siya yung humble na Paul. Siya yung masunuri na Paul. Siya yung nagsasakripisyo na Paul. So ibig sabihin, pastor, sinagot siya ni Lord? Pwedeng gamitin ni Paul, Lord, ang pangalan ko'y Saul. At yung Saul na yon ang ibig sabihin, answered prayer. So ibig sabihin, pastor, tinugon? Tinugon ba si Saul? Tatanungin ko kayo, nung nag-pray si Paul na alisin ang thorn in his flesh, tinik sa kanyang laman, tinugon ba siya ni Lord o hindi? The answer is no. Even Paul, may mga hindi tinugon na prayer. Si Paul na yun, ha? Siya yung sumulat ng 2/3, 66% ng New Testament. Hindi pa rin tinugon. So ano ibig sabihin, pastor? May conclusion na tayo. Talo si Paul. Defeated si Paul. Failure si Paul. Bakit? Hindi pala tinugon si Paul. Failure. Kasi pastor, ito talagang ginastify pa niya. Pastor, yung thorn na yun, para mas makapaglingkod pa si Paul, dapat tanggalin ni Lord yun.
para mas maging effective si Pablo. Pag wala na yung thorn, ganyan tayo, nangangatwiran tayo sa Diyos. Lord, para sa akin yun. Ang dami ko sinakripisyo. Kita mo, nagpagod ako, nahirapan ako, nagpe-pray ako, nagpasting ako. Karapat dapat akong sumanggap ng yes. Anong sagot ni Lord kay Paul? No. Bakit po hindi inalis ng Diyos yung kay Pablo? Mali yung tanong mo. Huwag mong itanong ba't hindi inalis o bakit hindi tunugon. Ang dapat na tanong mo, ano ang pinreserve ni Lord kaya hindi niya inalis? May iniingatan ng Diyos kay Pablo kaya hindi niya tinugon ang panalangin ni Pablo. Dahil minsan ang focus ng tao yung hirap, sakit na nararanasan. Samantalang ang focus ng Diyos kung sino ka, yung karakter mo na nabubuo sa gitna ng sakit at pagsubok. Si Paul na mismo ang nagsabi na hindi naalis para ano? Para ma-preserve ang kanyang identity na humility. Hindi inalis ni Lord ang thorn. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Hindi inalis ng Diyos yung tinik, yung hadlang kay Paul kasi yun ang nagpe-preserve ng kapakumbabaan ni Pablo. At sabi ni Pablo, kung ako yayabang, pag nawala ang tinik na ito, yain na. Dahil yung humility, yun yung tunay na panalo. Yung pagpapatawad kahit hindi dapat patawarin, panalo kay Lord John. Yung nagpaparaya ka, nagpalamang ka, panalo kay Lord John. Sa paningin ng mundo, talo yun. Dapat galingan mo. Dapat ilaban mo. Minsan, sinabi ko nga kanina, sa mundo ang tingin ng tagumpay ay yung success. Pero sa paningin ng Diyos, surrender. May kausap pa ba ako dito? Hindi lahat ng himala yung pag may pagagalingin, aalisin. Ang himala ng Diyos yung sinusustain ka ng kanyang biyaya. Ay hindi lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay makikita lang sa deliverance. Minsan nakikita ito sa endurance. Doon sa sakit na hindi gumaling Pinag-pray na deliverance na naroon pa rin Siya, ang milagro ay pinakikita ng Diyos na inilalabang ka niya. May binabago siya sa iyo. Pinapaltan niya ang Diyos sa isip mo. Because some chains are broken by power, but others are outgrown by grace. Natuto nang mamuhay si Pablo na may thorn. Hindi niya na to iniiyak na, Lord, 15 years na ako naglilingkod sa iyo. Narito pa rin to. Nung sinabi ng Diyos, no, gusto kong manatili kang humble, tumigil na si Pablo. Nasanay na siyang may thorn in the flesh. At sinabi niyang, ito'y kabahagi na ng aking paglilingkod. Kabahagi na ito ng buhay Kristiyano ko. Kaya minsan, madalas, ang milagro ng Diyos ay hindi sa dulo. Ang milagro ng Diyos ay sa gitna. Hindi yung paggaling, kundi yung panahon na hindi ka pa gumagaling, doon nag-uumpisa ang milagro. Kaya inanalyze ko po yung nangyari sa aking asawa kay Pastora Sam. Yung kanyang ovarian cyst, alam niyo ng story nun. Akala namin ang himala ng Diyos, tutunawin ni Lord ang cyst na ito. Yun ang aming prayer and declaration. Pero sa halip na lumiit, lumalaki. Kaya nag-justify kami, Lord, dami na namin pinag-pray na ibang tao, gumaling sila. This time baka pwedeng kami naman. Ang gandang pakinggan, no? Parang talagang napaka-reasonable. Nag-pray naman kami sa iba, gumaling. Pero para pala itong pelikulang Pilipino, hindi pa nag-uumpisa, alam mo na ang ending. Alam mo nang mabubugbog si FPJ sa umpisa, pero mananalo sa huli.
Hindi ganyan ang gusto ng Diyos na istorya. Masyadong predictable. Ang gusto ni Lord ay unpredictable kasi ang focus niya hindi pagalingin ng aking asawa. Ang focus niya ay kung sino kami habang nasa gitna kami ng paghihintay. Ikaw ba'y hahawak sa akin o maniniwala kang hawak ko ang buhay mo o tatalikuran mo ako dahil sa hindi tinugon na panalangin? So the miracle was not deliverance, the miracle was endurance. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, endure lang. Meron siguro dito, matagal mo nang ipinagpebre yung isang bagay. At ang baka sagot ng Diyos na sa iyo ay, hindi, no. Ang sagot na ni Lord sa iyo, ito, my grace is doing something your miracle cannot do. Dahil yung mga nakatanggap ng milagrong yan, yung kumain ng napakaraming loaf bread at century tuna, walang ni isa doon ang bumalik man lang kay Jesus at naglingkod sa Diyos. Nakaranas sila ng milagro, pero hindi sila naglingkod at nagpatuloy. Kaya ang tunay na milagro, it's the endurance that the Lord is putting while you are waiting, while you are praying. Nananampalataya ka sa pangako at alam mong yung pangako ay hindi mabibigo dahil ang nagdeklara niyan ay Diyos na hindi pwedeng mabigo, hindi nagsisinungaling, Diyos na totoo lagi sa kanyang pangako. Kaya ito, ang pang-apat, the prison did not interrupt Paul's purpose, it initiated it. Habang nakakulong si Pablo, mas malaya yung mensahe niya kaysa dati. Habang siya'y limitado sa kulungan, mas lumawak ang kanyang influence. Bakit? Nung malaya si Pablo, pumupunta siya sa mga tao. Pero nung nakulong si Pablo, yung kanyang mga sulat at salita ang pumupunta na sa mga tao. Nung malaya si Pablo, nakakarating siya sa mga lalawigan ng Roman Empire. Nung nakakulong siya, nakagawa siya ng sulat sa mga taga-Epeso, sa mga taga-Pilipos, sa mga taga-Kolosas, at sulat kay Pilimon. At ngayon, yung mga sulat na yon, nababasa natin. Hindi na kinailangang mag-preach ni Pablo sa Pilipinas. Ginamit ng Diyos yung kulungan ni Pablo para doon makasulat ng mga matitinding karanasan, matitinding realisasyon. Kaya mahigit 1,000 taon na 1,900 years nang patay si Pablo, marami pa rin ang nakakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sulat sa New Testament. At ang iba doon ay nasulat niya sa kulungan, hindi habang siya ay nasa laya. Anong ibig mong sabihin, Pastor? May mga bagay na kaya mong gawin at may mga bagay na ang Diyos lang ang may kayang gawin. Huwag ka nang gumalaw. Minsan napaka-active natin. Hindi na natin napapansin na tayo na ang gumagawa ng lahat. Man's effort na. Kaya pinapaupo tayo ng Diyos. Ika'y maupo. Hindi para pigilan ka, kundi sinasabi ni Lord, hindi ikaw ang source ng panalo. Pinapagpahinga ng Diyos, pinapatigil ng Diyos kasi sinasabi ng Lord, hindi ikaw ang source ng panalo. Ako at ako pa rin. Ang gawin mo lang, stand still, be firm, be still, and know that I am God. Ang pana, sino ditong namamana? Kailangan mo munang hilahin, tama? Paatras. Tas bibitawan mo para lumipad pasulong. Minsan ang tingin natin sa paghila, talo na, talo. Bakit? Paatras ang buhay natin. Hindi. Yung paghila na yun ay hindi katalunan, yun ay paghahanda ng Diyos. Because what feels like a setback in your hands is a setup in God's hands. Akala mo'y talo? Nalugi. Umatras eh. Kaya habang ikaw ay nasa paatras pa ngayon,
Huwag kang malungkot, ma-excite ka. Kasi pag binitawan na ng Diyos at nakaredy na, the Kairos time has come. The appointed time has come. Bibitawan ka ng Diyos at yung akala mong hindi mo kayang marating, mararating mo sapagkat ang source ng panalo mo ay hindi ikaw, kundi si Lord. JA1 family, your victory lies in the hands of God, not in your hands, not in your strength, not in your wisdom. Ang halamang nakatanim at hindi ginagalaw, ano nangyayari? Lumalalim ang ugat. Ang bato na nasa batisan na hindi gumagalaw, nilulumot. Anong ibig sabihin mo, pastor? Hindi ka sadya pinapagalaw ng Diyos kasi gusto ni Lord lumalim ka. May season minsan tayo na parang, iba na ang buhay ko ngayon ah. Parang nakakulong na ako. Dati nagagawa ko ang gusto ko. Mula nung ako'y nagkaanak, nagka-baby, hindi na ako kagaya ng dati. Hirap na ako. Dito lamang alagi ako sa bahay. Dati ako'y gumagala, nagdabahagi ng salita ng Diyos. Pero ngayon narito na lang ako. Alam mo ang sabi ng Diyos sa'yo? Hindi lahat ng paglago nakikita sa labas. Maraming paglago nakikita sa loob. Ang kulungan nagbigay kay Pablo ng oras na wala siya nung siya'y malaya. Dati, lagi siyang biyahe, barko, pagod na pagod, palipat-lipat, okay yun. Pero nung siya'y nakulong, mas marami siyang oras para mag-isip, manalangin sa Diyos, magsulat, mabigyan ng Diyos ng mas malalim na mga revelasyon na hanggang ngayon pinagbabasehan ng ating pananampalataya. Remember this, mga kapatid, sa isang loss, pinapaunawa ng Diyos hindi lamang ang value ng nawala, kundi ang value din ng nawalan. Kasi akala mo ang value mo ay nakakabit doon sa nawala. Hindi mo alam ang value mo ay kahit wala yon. Valuable ka na sa harapan ng Diyos. Kaya pag inaakala natin na doon lang sa isang tao o sa isang bagay, iikot ang buhay mo, gumagawa ka na ng Diyos-Diyosan. Kaya nung nawala siya, nawala ka na rin. Hindi dapat nakaangkla ang buhay mo sa buhay ng iba. You must know your worth. Value your life. Because God cares and God values you. Minsan, nalilimutan natin. May mga naiwan pa, mahalaga pa sila. May buhay ka pa, mahalaga ka. May kausap pa po ba ako? Si Pablo po nahirapang gumalaw sa loob ng kulungan. Kasi sa buhay Kristiyano, minsan kung kailan may sakit, dito lumalalim ang panalangin. Minsan kapag may financial struggle, dito ka tinuturuan ng Diyos na dumepende lamang sa Kanyang biyaya. Minsan kapag nasa season of waiting ka, mas marami kang panahon para magbulay-bulay ng salita at mabuo yung patient character. Sino po ditong naoperahan na? Nung kayo ba inoperahan, kayo'y gising? Karamihay tulog. Nung kayo ba inooperahan, kayo'y malikot? Ay bakit? Ba't hindi kayo malikot? Kasi? Aba, hindi magiging successful ang surgery kung ikay malikot. At hindi papayag ang doktor na ikaw ay malikot, gising, at ooperahan ka na. Kasi baka makialam ka. Makahawiin mo yung kamay ng doktor. Aray, masakit. Ang success po ng surgery ay hindi lamang nakadepende sa galing ng doktor. Nakadepende din ito sa likot ng pasyente. Maraming Kristiyanong malikot.
Malikot ang kamay, malikot ang isip, malikot ang bibig. Buti na lang walang ganon sa JA1. Kahit pa kumuha ka ng pinakamagaling na surgeon sa buong mundo, kung ikaw lang din na may lilikot, wala din. Minsan ang mga aral na pinaka naiintindihan mo ay yung galing sa pain. Yung mga testimony na nakakatouch sa buhay mo, yung nanggaling ka doon. Kaya huwag kang malikot. May ginagawa ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka kasing malikot. May ginagawa ang Diyos sa'yo. Sa halip na matatapos na, 1 oras lamang ang surgery, ay dahil sa iyong kalikutan, 1 taon na. Nandiyan ka pa rin, aray, wag. Sabi ng hindi masakit. Ay masakit man ito, kagat lamang ng dragon. Ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka kasing malikot. And the last point for today, losing for Christ is different from losing without Christ. Maraming tao ang nawalan, pero hindi lahat ng pagkawala ay pare-pareho. May mga taong nawalan at naging bitter, pero maraming taong nawalan, naging better. Ano ang kaibahan? Presensya ni Kristo. Sinong may Kristo na dito? Ibig sabihin, your life will always turn out to be better, things will go well with you, and you will eat the fruit of the land. Kahit may mawala, pastor? Oo, kasi hanggat hindi nawawala ang Kristo sa puso mo, nananatili kang tagumpay. There is something called the exchange principle. Ano yun? Ito yung worth it ang pagkawala dahil mas mahalaga ang natagpuan ko. Ang buhay Kristiyano ay laging nagsisimula sa exchange. May isinukong kasalanan, pinaltan ng Diyos ng kaligtasan. Laging pag may sinusuko ka sa Diyos, may ipinapalit na mas maganda. Kung may sinuko kang luma, papalitan ka ng Diyos ng mas bago. Kaya hindi naman sinabi ni Paul, ay masaya ako'y nawawalan. Hindi ganon. Sabi ni Paul, masaya o worth it ang pagkawala dahil mas mahalaga ang natagpuan ko. Hindi pwedeng bayaran ng kahit ano sa mundo. At yan ay ang relasyon ko kay Kristo. Hindi niya minamahal yung mga nawawala o yung mga nawawala natatanggal sa kanya. Hindi niya hinahawakan yon. Imaginein mo, kapag kailangan tanggalin ang bahagi sa iyong katawan na may sakit, sabi ng doktor, kailangan alisin yon. Sabi mo, wag. Hayaan nyo na yan. Tapos sasabihin mo, Lord, pagalangin mo ako. What's the point? Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, let go mo na. Kapag nakakita ang isang tao ng ginto at kailangan niyang minahin iyon, ibebenta niya ang kanyang mga ari-arian para lamang makabili ng pangmina ng ginto na iyon. Kasi alam niya mas mahalaga yung ginto kaysa sa mga nasa paligid niya. Kasi yung ginto bumubukal yon, pero yung mga nasa paligid niya hindi na nadadagdagan. Mukhang talo, mukhang lugi, mukhang nawalan, pero sa totoo lang, hindi nawawalan ang taong may Kristo sa puso. Pinapaltan lang ng Diyos ng mas maganda. Ang dating maganda, lalagyan ng mas maganda. Ang dating mabuti, lalagyan ng mas mabuti. Ang dating ayos, mas magiging maayos. Kasi ang Diyos, pag may sinuko ka, exchange principle, papaltan niya ng mas maganda. Kaya ang buhay ng JA1 family, mas maganda kaysa dati, mas ayos kaysa dati, mas masagana kaysa dati, mas maunlad kaysa dati, mas banal kaysa dati. Woo! Say, I am a winner. The enemy of the best is not the worst. The enemy of the best is the good. Minsan kailangan mong bitawan yung good para makuha mo yung better. Bibitawan mo rin yung better para makuha mo yung best. Kailangan lang malaman mo, kapatid, the exchange principle. Pag may isinuko ka, may ipapalit ang Diyos na mas maganda. And I will end with this story.
There is a person by the name Joseph Scriven. Ang taong ito, 2 beses nawalan ng babaeng pakakasalan. Yung una, namatay po yung kanyang pakakasalan 1 day before the wedding. Imagine niyo gaano kasakit yun. Ikakasal na kinabukasan, namatay yung pakakasalan niya. Siya po isang Kristiyano, mananampalataya ni Kristo. Kaya, lumipas ang panahon, na-in love ulit. At yung kanyang babaeng mapapangasawa, ilang araw na lang bago magpakasal. Yung isa, namatay, yung una namatay kasi nalunod. Nakasakay sa kabayo, itinalang ng kabayo, ay diretso sa tubig. Hindi marunong lumangoy, nalunod. Yun naman kanyang pangalawang papapangasawa, days before the wedding, namatay naman sa sakit na pneumonia. 2 magkasunod na trahedya. Gaano kasakit yun? At nabalitaan niya pang nalulungkot ang kanyang ina, may depression ang kanyang ina. Kaya anong ginawa niya? Ginawan niya ng kanta. At alam niyo ang pamagat ng kanta? What a friend we have in Jesus. Sumikat po ito nung early 1900s. Akalain mo, nakasulat pa siya ng kanta na may friend siya in Jesus? Matapos ng mga sunod-sunod na mga trahedya sa paningin ng tao, trahedya. Pero sa kanya pala, I have a friend in Jesus. Kasi pasusulatin pala siya ng Diyos ng kanta. At itong kantang ito, maraming naabot sa panahon na yon na mga kagaya niya. At millions po ang nasave dahil sa kantang ito. Dahil kapag naririnig ang kantang ito, ang sinasabi sa song, ibigay mo ang lahat sa Diyos. Ano man ang alalahanin mo, isuko mo kay Lord. Yun yung panahon, itong mga 1800s, yun yung panahon na malungkot, the Great Depression, na nangyayari sa buong mundo. Tapos may isang tao na nawalan ng mga mahal sa buhay. Susulat ng kantang ganito. Kaya hindi mo alam yung pinagdadaanan mo ay magiging regalo sa mga tao sa susunod. Yung pinagdadaanan mong pagsubok ngayon ay magiging ginto sa marami. Your wound may become the womb of someone else's miracle. Yan ang magiging umpisa ng pananampalataya ng marami. Kaya po meron pala sa Biblia, we are friends of Jesus. John chapter 15 verse 15. Ano sabi doon? I call you my most intimate and cherished friends. Sino nagsasalita dyan? Si Jesus. For I reveal to you everything that I've heard from my Father. Most intimate, closest, at pinaka-iniingatan at minamahal na kaibigan, yan ang tingin sa iyo ng Diyos. Minamahal, iniingatan. Woo! Kaya si Jesus pa rin ang pinakamagandang example. Kasi mukhang talo si Jesus. Sa cross, parang siya'y namatay. Naku, iniwan ng marami, pinagtawanan. Pero lahat ng sinasabi ng mundong talo si Jesus, alam natin ang ending. Masyadong nagdiwang maaga ang impyerno kasi akala nila yung Savior ay namatay. Hindi nila alam, yun pala ang umpisa ng pinakamalaking pagliligtas na mangyayari sa humanity. At ikaw at ako ay kapag nakikinabang ngayon sa kaligtasan na yon, yung cross na mukhang failure noon, yun pala'y trono ng tagumpay ni Lord. Ang libingan na mukhang katapusan na, yun pala ang simula ng ating kaligtasan. Kaya wag mong ending, wag mong tutuldukan na nangyayari sa'yo. Lord, finish na ako, wala na. So kung finish ka na at tuldok na para sa'yo, hayaan mo na ang Diyos ang magpalit. Gagawin niyang koma. Anak, hindi pa tapos ang istorya mo. Ang gagawin ko sa'yo, sumurrender ka lang,
Itaas mo lang ang kamay mo, sinasabi mo. Di ba pag nasusurrender tayo, anong ginagawa? Suko na po. Nakataas ang kamay. Kaya kapag ikaw tumataas ang kamay, sinasabi mo, Lord, I surrender. Anong ginagawa ng Diyos? Nire-rescue. Nire-rescue tayo. Inililigtas tayo. Kasi ikaw ay intimate ka sa Kanya. Iniingatan, minamahal. Pwede ba tayong tumayo ngayong oras na ito? Ito ang pinakamahalagang katotohanan. God takes something from your heart because He wants to place Himself there. May ibang trono sa puso mo eh. May ibang nakaluklok. May ibang hari ang trono natin. Kaya anong gagawin ng Diyos? Dahil ikaw ay kanyang kaibigan, kaibigan ka ni Kristo, cherished and intimate. Hindi ka basta lang kaibigan o tropa, ikaw ay talagang sanggan dikit. Magkadugtong ang inyong ugat. Ganun ang trato sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya, aalisin ko yung Diyos-Diyosan sa puso mo. Kasi gusto ko, ako ang uupo. Kaya please, JA1 family, panahon na, paupuin mo na si Kristo. At kapag si Kristo na lang ang natira, hindi ka talo. Ang taong nasa Kanya si Kristo, marahil mawalan ng maraming mga bagay na pwedeng mawala. Pero hindi kailanman mawawala ang tunay mong tagumpay. Dahil si Kristo, He is our victory. There is always a win behind the loss. Basta na kay Kristo ka, panalo ka na. Kaya ngayon, kagaya nung lalaki doon sa picture, kaya mo bang itaas ang kamay mo? At sabihin mo sa Diyos, I surrender. Kaya mo? Huwag mong sundin lang ang sinasabi ko. Kung hindi mo kaya, okay lang, ibaba mo ang kamay mo. But if you think this is what you need now, total surrender. Akala mo kasi kaya mo pa eh. Pero hindi, bitawan mo na. Surrender totally. Habang inaawit natin, I surrender. Yung totoo lang sa puso mo. To you I give my... Yung sinasabi mo, Lord, suko na talaga ako. Hindi ko na alam, hindi ko na kaya. This word is for you. The true meaning of victory is not success. It is surrender. Sige, isuko mo na lahat kay Lord. Suko mo na. Suko mo na lahat. Sige, kinakausap ka ng Diyos ngayon at sinasabi sa iyo, anak, may surgery akong gagawin. Huwag kang malikot. I-surrender mo lamang. Yes! Lover of my soul. With all your heart say, I surrender. Yes, Lord. I surrender. Oh, we surrender, Lord.
know your heart. I surrender. I surrender. To you I give my all, lover of my soul. May laban na hindi kailangang ikaw ang lumaban, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Hindi mo na alam ang gagawin sa anak mo? Surrender him to the Lord. Hindi mo na alam ang gagawin sa negosyo? Maging sa sarili mo, sa isip mo, hindi nalilito ka na, confused ka na, nade-depress ka na, na-anxious ka na sa mga buhay at sa mga galaw ng mundo. Surrender is the key. Kaya habang inaawit mo ito, yung totoo sa puso, na meron ka talagang sinusurrender. Maling relasyon, maling mga transaksyon. As you sing, I surrender. Buong puso, sing it to God. Thank you, Lord. Lord, hear your JA1 people surrendering everything to you. Inaaming hindi namin kaya lahat. Pero dahil mahal mo kami, we surrender to you. Lord, I declare in the mighty name of Jesus, sa bawat anak mo na naririto na nagsuko ng lahat, ang declaration ko, Panginoon, exchange principle. Kapag may isinusuko sila sa inyo, meron kayong ipapalit na mas maganda. Kahit isuko nila yung mabuti, mas mabuti ang ipapalit ninyo. Magtitiwala kami, Panginoon, sa inyong plano. Hindi namin kaya, hindi namin alam ang dulo. Nauna na kayo doon. Kaya, Panginoon, ang gagawin na lang namin to surrender everything to you. And to all the JA1 family who surrendered everything. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, dumadaloy ngayong oras na ito ang exchange principle, the divine exchange. Habang isinusuko mo yung bagay na yan, pinapalitan ng Diyos ng mas maganda. Akala mo si Abel ang anak mo, si Seth pala ang pagmumula nito. Akala mo yan na yung may pinakamagandang regalo ng Diyos sa'yo. Sabi ni Lord, ako dapat ang regalo. Ako yung nasa trono ng puso mo. Kaya anak, magtiwala ka, ibigay mo lahat. At habang binibigay ng JA1 family lahat, sa kamay ng Diyos, Lord, your plans will prevail in their lives. Maganda man ang kanilang mga plano, Panginoon, pero mas gusto namin ang dakilang plano ninyo. Dumaloy ito sa buhay ng bawat isa. Maranasan ng JA1 family ang dakilang plano mo. Hindi lang ang plano nila, Panginoon. And Lord, I declare that in every loss, they will see the win, the victory behind them. Lord, padilimin mo ang liwanag ng spotlight upang mas makita namin ang direksyon na aming pupuntahan. Sapagkat, Panginoon, ikaw lamang ay sapat na. Ikaw lamang ang kailangan namin. Sa iyo pa lang okay na kami. Kaya Lord God, you are our treasure. You are our reward. You are our inheritance. Panginoon, you are everything to us. Salamat Lord God. Sa iyo po ang papurit pagsamba as we claim the victory today. Salamat Lord, may inayos ka, may pinalitan ka, may pinaganda ka, may itinama ka, Panginoon, sa buhay namin. To you the glory and honor. Ang lahat ng mga inayos ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. And Amen.